Nagkibit-balikat si Jordan at unti-unting nawala ang ngiti sa labi. Ito ang uriin ko bilang hindi kawili-wili. Alam ni Park Anya na ayaw pag-usapan ito ni Jordan, pero nagpumilit siya. Jordan, para mailigtas ang pamilya mo ngayon, sinadya mong dayain ang ibang mga kinatawan ng pamilya. Ang gamot na iniharap mo ay hindi makakapagpababa ng kahit sino ng 20 taon. Hindi rin matagumpay na nakabuo ng serum ang pamilya mo. Nagsinungaling ka sa aming lahat, tama? Tanong ni Park Anya halata naman. Bilang bahagi ng pamilya Park, alam niya ang backstory sa likod ng buong bagay na ito, kasama ang bahagi ni Scarlett Johansson dito. Kaya hindi siya dapat magtanong ng ganoong katangahang tanong. Parang nasa eroplano silang dalawa at lumingon siya para tanungin si Jordan, "Uy, nasa eroplano na tayo, di ba?" Walang sinuman ang magtatanong ng ganoong malinaw na tanong maliban kung mayroon siyang lihim na motibo. Mahinang singha ni Jordan. Nakikita niya ang motibo ng babaeng ito sa isang sulyap lang. Lumingon kay Park Anya, mabilis siyang nilapitan, inabot siya sa ilang sandali. Idiniin niya ang katawan niya sa katawan niya. Umalinggaw sa kanya ang halimuyak nito. Inilibot ni Jordan ang kanyang mga braso sa baywang ni Park Anya. Anong ginagawa mo? Napaatras si Park Anya na kinakabahan. Hindi dito. Walang balak si Jordan na samantalahin si Park Anya. Kung siya ay ganoong klase ng tao, nagawa na niya ito, 4 na taon na ang nakakaraan sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, may hinahanap talaga si Jordan. Isang recording device. Nang hindi niya ito makita sa baywang niya, hinanap muli siya ni Jordan sa likod. Wala rin dito. Hindi naglakas loob na kumilos si Park Anya. Alam niya kung gaano kalakas si Jordan. Maging si Miyamoto Masaki, na kayang butasin ang dingding, ay hindi niya kapareha. Sa huli, siya ay isang mahinang babae. Walang kwenta para sa kanya na lumaban. Nagkunwaring nakakaawa si Park Anya. Jordan, huwag kang ganyan. Alam kong gusto mo ako, pero kung makita ng iba na ginagawa mo ito sa akin sa publiko, hindi sila magkakaroon ng magandang impresyon sa atin. May asawa na ako. Para sa kapakanan niya, respetuhin mo naman ako. Patuloy sa pagsasalita si Park Anya. Pero hindi siya pinansin ni Jordan. Maya-maya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Nahanap. Kaya nakatago sa buhok mo. Bagay ka talaga. Nakakita si Jordan ng maliit na itim na clip sa mahabang itim na buhok ni Park Anya. May nakalagay na maliit na recorder. Inalis ni Jordan ang recording device at itinapon ito. Gusto mong i-record ang mga salita ko at ipatugtog ito para kay Chairman Rong, tama ba? Nakangiting tanong ni Jordan. Hindi na nagpanggap na mahinang babae si Park Anya. Ngumiti siya pabalik. Napakabata mo ngunit napakapuyat. Kailangan kong aminin na medyo gusto kita. Do you like me? Kiss me then. Gumalaw ulit si Jordan at mabilis na hinalikan si Park Anya. Nang hinahanap niya ang recording device kanina, nalalanghap ni Jordan ang halimuyak ni Park Anya at nahihirapan siyang pigilan. Ikaw, Lee. Nagulat si Park Anya. Bagamat nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at medyo galit, may ngiti sa kanyang mukha. Sabi ni Jordan, I'm a gentleman. Nung sinabi mo na hindi ako karapat-dapat sa'yo noon, hindi ko man lang hinawakan ang kamay mo. Ngayong sinabi mong gusto mo ako, pwede na kitang halikan. Hindi ka magagalit, di ba? Napangiti si Park Anya. Hindi talaga siya galit. She continued, actually, alam ko na kahit hindi mo namamalayan na palihim kong nire-record ang usapan natin, hindi mo pa rin aminin ang nangyari ngayon. Dumating ako dahil may itatanong pa ako sa'yo. Iniabot ni Jordan ang isang daliri at sinabing, isang tanong, isang halik. Inabot ni Park Anya at idiniin ang kamay. Seryoso, stop joking. Importante talaga sa akin ang bagay na ito. Hindi pa nakikita ni Jordan si Park Anya na kinakausap siya ng ganito, kaya tumango siya. Sige, itanong mo. Ano yun? Tanong ni Park Anya, noong ginagamot mo ang iyong lolo sa conference room ngayon, ginamit mo ang voodoo technique. Ito ang bagay na maaaring lumikha ng puting ambon sa likod ng isang tao, kanino mo ito natutunan? Sinabi ni Jordan, ang tradisyonal na gamot ng aking pamilya ay eksperto. Bakit? Gusto mo bang matuto rin? Kailangan mong magpakasal sa pamilyang Steele. Mayroon na akong 2 asawa. Kaya sa palagay ko ay wala kang pagkakataon maliban kung payag kang maging mistress, haha.
Seryoso pa rin ang itsura ni Park Anya. Kung gayon, may kilala ka bang iba na nakakaalam ng pamamaraang ito? Saglit na nag-isip si Jordan at sinabing, ang bagay na ito ay naimbento upang matulungan ang aking ama na pumili ng mga babae sa nakaraan. Sa pamilya, kami lang ng aking ama ang nakakaalam nito. Natuwa agad si Park Anya. Ilang taon na ang tatay mo? Sumagot si Jordan, dapat 50 years old na siya ngayong taon. Bakit? 50 taong gulang Kumikislap ang mga mata ni Park Anya na parang natulala. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Hello? Hello? Sinundot ni Jordan ang malambot niyang braso. Anong problema? Gusto mo bang makilala ang tatay ko? Umiling si Park Anya. Hindi. Nang muli niyang tingnan si Jordan ay tuluyan nang nagbago ang kanyang tingin. Dati, malambing at sweet, parang babaeng nakatingin sa lalaking gusto at hinahangaan. Pero ngayon, medyo malayo ang tingin niya. Gabi na. Dapat na akong bumalik, walang ekspresyong sabi ni Park Anya. Hindi ba tayo pupunta sa kwarto ko, biro ni Jordan? Matigas na sinabi ni Park Anya, pakiusap huwag ka nang magbiro muli. With that, tumalikod si Park Anya at galit na umalis. Hindi napigilan ni Jordan na malungkot. She fell out with me just like that. Maayos naman siya noong hinalikan ko siya kanina, pero ngayon, hindi na ako makapagbiro. Anyway, siya ang nagsalita na pumunta muna sa kwarto ko Gayunpaman, walang oras si Jordan na mag-alala tungkol kay Park Anya. Ang kaligtasan at karangalan ng pamilya Steele ang pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan. Ang mga pamilyang Park at Miyamoto pa rin ang unang dumating sa conference hall. Pagkatapos pangunahan ni Park Sang-jun ang kanyang mga anak, nakita niya sina Miyamoto Chujiro at Miyamoto Masaki na nag-aayos ng tsaa sa isang mesa. Maingat silang dalawa sa paggawa ng tsaa. Lumapit si Park Sang-jun na may ngiti sa labi. Mr. Miyamoto Masaki, good mood talaga kayo. Nagtitimpla talaga kayo ng tiya. Pwede ba akong uminom? Inabot ni Park Sang-jun ang isang tasa ng tsaa. Gayunpaman, sumigaw si Miyamoto Masaki, tumigil ka. Ito ay tsaa para sa lolo ni Jordan. Nagulat ang lahat sa pamilya Park. Galit na sabi ni Park Chan-young, Masaki, nababaliw ka na ba? Kahapon, binugbog ka ni Jordan hanggang sa mamaga ang mukha mo. Ngayon, maaga ka talagang pumasok para magtimpla ng tsaa para sa lolo niya. Nasabi ko na sayo. Nagyayabang lang si Jordan kahapon. Ninakaw ang gamot nila sa pamilya natin. Wala lang ang Steeles. Trash family lang. Sinabi ni Miyamoto Masaki, tama na. Masyado kang ignorante sa pamilya Park. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Muntik mo na akong masaktan sa dakilang pamilyang Steele. Sa ngayon, ganap na naniniwala si Miyamoto Masaki sa Jordan at kinikilala ang lakas ng pamilya Steele. Tiningnan niya si Park Chan-young ng masama. Ang iyong pamilyang Park ay may sigla pa ring tingnan ang mga Steele. Sa lihim na pagsasaliksik pa lang, ang mga Steele ay higit na mataas kaysa sayo. Alam mo lang kung paano magsaliksik ng mga mababaw na bagay tulad ng pagpapaganda ng hitsura ng isang tao. Napakasimple at napakakulit. Ang mga pamilyang Steele at Miyamoto ay may parehong adhikain. Pinipili naming tumuon sa pagpapabuti ng pangangatawan ng tao sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Miyamoto Masaki ay palaging minamalas ang pamilya Park. Ngunit dahil ang dalawang pamilya ay may mahabang kasaysayan na magkasama, siya ay masyadong magalang upang ipahayag ang kanyang paghamak. Si Park Chan-young ay bata pa at mapusok. Paano niya matitiis si Miyamoto Masaki na insultuhin ang kanyang pamilya ng ganito? Halos mapatalon si Park Chan-young, agad na sumagot, ha, anong biro? Basic lang ang pamilya Park. Ikaw lang ang nakikita sa ibabaw. Ang kasalukuyang gamot natin ay nakakapagpababata lang sa isang tao. Pero kapag nagtagumpay tayo, maibabalik natin ang buong paggana ng katawan ng isang tao sa kanilang kabataan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi na tayo dapat mag-alala na tumanda pa. Ang mga atleta ay palaging nasa kanilang peak. Si Michael Jordan, na malapit ng magnegatibo 60, ay maaaring bumalik sa kanyang peak. Matatalo niya sina LeBron James at Zion Williamson hanggang sa tawagin siyang daddy. Maaari niyang makuha ang ika-7 championship ng kanyang karera. How dare you say that this isn't great? Ngumuso si Miyamoto Masaki. Ano ang malaking bagay tungkol sa pagbabalik sa iyong kabataan?
Kapag matagumpay na nabuo ang Miraculous Serum ng ating pamilya at naalis ang mga side effect, sinumang atleta ay magiging Superman pagkatapos ma-inject. Maaari kong hayaan si Michael Jordan na gumawa ng slam dunk mula sa 3-point line. Sabihin mo sa akin, sa pagitan ng ating dalawang pamilya, na ang pananaliksik ay mas malaki. Nagsimulang magtalo ang dalawang junior na may pamumula ng mukha, bawat isa ay tumangging magbigay daan. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga magulang ni Lota, sina Mr. at Mrs. Skimid. Nakangiting lumapit si Tom Skimid sa kanila. Haha, narinig ko kayong nag-aaway ng dalawang pamilya pagpasok ko, hindi ba laging nagkakasundo ang mga pamilya nyo? Sinabi ni Park Chan-young, Mr. Skimid, dumating ka sa tamang oras. Sa tingin ni Mr. Miyamoto na ang pananaliksik ng aming pamilya Park ay basic at crass. Maging hukom namin. Sa pagitan ng aming dalawang pamilya, kaninong pananaliksik ang mas malaki? Ang 8 dakilang pamilya ay palaging ayaw sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang pribadong pananaliksik. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbubunyag ni Jordan kahapon, alam na ng lahat ang tungkol sa pananaliksik na isinagawa ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Tom Skimid. Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Hindi ko akalain na ang pagsasaliksik ng alinman sa iyong mga pamilya ay maituturing na pinakadakila. Anong sabi mo? Parehong tumingin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki kay Tom Skimid. Biglang nagsalita si Park Sang-joon, Mr. Skimid, sabihin sa amin kung gayon, anong uri ng pananaliksik ang maituturing na mahusay? Seryoso rin ang itsura ni Miyamoto Chujiro. Handa akong makinig sa opinyon ni Mr. Skimid. Ang mga salita ni Tom Skimid ay nakasakit sa magkabilang pamilya. Ngumiti si Tom Skimid ng may pagmamalaki. Mr. Park at Mr. Miyamoto. Ang pagsasaliksik ng iyong dalawang pamilya ay pantay. Parehong pinapabuti ang pisikal na katawan at ginagawa itong mas perpekto. Gayunpaman, sa aking opinyon, ang layuning ito ay hindi maganda. Sapat na. Gaano man kalakas at walang talo ang katawan, kontrolado pa rin ito ng isip. Gaano man kaperpekto at kawalang talo ang iyong katawan, kung ang iyong isip ay kontrolado ng isang tao, hehe. Hindi ba lahat ng lakas na iyon ay mapapakinabangan lamang ng isang tao? Agad na napalunok sa takot ang mga miyembro ng pamilya Park. Alam nila na ang Tom Skimid sa harap nila ay si Shawn Handley talaga. At gumamit si Shawn Handley ng ilang uri ng pangkukulam para kontrolin si Tom Skimid. Ang pamilyang Miyamoto, sa kabilang banda, ay walang alam tungkol dito. Nataranta sila sa sinabi ni Tom Skimid. Hindi nagtagal, dumating na rin ang ibang pamilya. Ang Steelers ang huling dumating. Gusto sana ni Jesse na pumunta ng mas maaga, ngunit sadyang nag-antala si Jordan hanggang sa pinakahuling minuto bago hayaang lumitaw ang kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ang lolo ni Jordan ang pinakamatanda sa 8 dakilang pamilya. Tama lang na siya ang huling sumulpot. Sa 9:59, ang Steelers sa wakas ay dumating huli. Walang pumuna sa pamilya Steele sa pagdating sa huling minuto. Sa halip sila ay napakagalang. Lalo na ang pamilyang Miyamoto. Mr. Steele. Lumapit si Miyamoto Masaki kay Charleston at yumuko ng mababa. Mr. Steele, naging masungit ako sa iyo kahapon. Mangyaring maging mapagbigay at patawarin mo ako. Medyo nagulat si Charleston. Hindi niya maintindihan kung bakit hihingi ng tawad si Miyamoto Masaki sa kanya. Siyempre, magalang na sagot ni Charleston. Lumakad din si Miyamoto Chujiro. Mr. Steele, espesyal na naghanda kami ng anak ko ng tsaa para sa iyo. Mangyaring uminom ng tasa. Kinuha ni Miyamoto Chujiro ang inisyatiba upang kunin ang isang tasa ng tsaa para kay Charleston. Hindi sanay si Charleston sa biglaang pagbabagong ito sa ugali. Naku, hindi mo dapat ginawa. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, Mr. Steele, ikaw ang aking nakatatanda. Siyempre dapat. Si Chairman Rong, na nakaupo sa pinakadulo, ay nagsabi rin, tama, Mr. Steele. Uminom ka muna ng tsaa. Walang pagmamadali para sa amin upang simulan ang pulong. Maaari kaming lahat na maghintay para sa iyo. Hawak ang kanyang tasa ng tsaa, si Charleston ay mukhang excited na parang bata. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang ipakita sa kanya ng mga miyembro ng iba pang mga lihim na pamilya ang gayong paggalang sa isang lihim na pagpupulong. Salamat. Masayang ininom ni Charleston ang tsaa sa isang lagok. Ito ang pinakamatamis at pinakamabangong tsaa na nainom niya nitong mga nakaraang taon.
Nang makitang masayang-masaya ang kanyang lolo, napakasaya rin ni Jordan. Kahapon, galit na galit si lolo kaya nagsuka siya ng dugo. Ngayon, gusto ni Jordan na madama ni lolo ang 1,000,000 beses na mas masaya. Pagkatapos maupo sa kanilang mga upuan, opisyal na nagsimula ang pulong sa 10 oras 10 minuto. Ipinagpatuloy ni Chairman Rong ang pagho-host ng pulong. Pag-usapan natin ang kasalukuyang digmaang pandaigdig. Biglang nagtaas ng kamay si Park Sang-joon, mayroon akong ire-report. Nakatanggap ako ng balita na ilang oras na ang nakalipas. Pinalipad ni Jordan mula sa pamilyang Steele ang kanyang Zephyr 3-3 patungo sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan at gumamit pa ng advanced na sandata para sirain ang isang drone sa larangan ng digmaan. Malinaw na nakasaad sa aming mga alituntunin na hindi kami pinapayagang makialam sa mga digmaan. Ang pamilya Steele ay lumabag sa mga patakaran. Hinihiling kong parusahan ang pamilya Steele. Kumunot ang noo ni Charleston. Mukhang ayaw pa rin ng pamilya Park na paalisin ang Steeles. Talagang may ganoong tuntunin para sa 8 dakilang pamilya. Hindi nila magagamit ang kanilang mga advanced na sandata upang makialam sa alinman sa mga kasalukuyang digmaan. Ito ay tulad ng kung paano nagkaroon ng mga tigre at pating sa mundong ito. Ang mga tigre at pating ay maaaring pumatay ng mga tao at isang banta sa buhay ng tao. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi nagtulak sa kanila sa pagkalipol dahil dito. Nagkaroon ng natural na kaayusan sa bilog ng buhay sa mundong ito. Ang 8 malalaking pamilya ay nagkakaisang sumang-ayon na hindi sila dapat makialam sa alinman sa mga kasalukuyang digmaan. Hahayaan nila ang kalikasan na gawin ang landas nito hanggat hindi ito banta sa kanilang sariling kaligtasan. Hindi agad sinaway ni Chairman Rong si Jordan. Sa halip ay tiningnan niya ito ng mabuti. Jordan, maaari mo bang sabihin sa lahat kung ano ang nangyari? Bakit mo sinira ang drone sa larangan ng digmaan? Pinagbantaan ka ba ng drone? Nakatanggap ng malaking regalo mula kay Jordan kahapon, si Chairman Rong ay pumanig sa kanya ngayon. Kahit na tinatanong niya si Jordan, ay may isinama na siyang palusot sa kanya sa kanyang tanong. Pinagbabantaan ka ba ng drone? Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay maliwanag na si Jordan ay nagpaputok ng kanyang sandata upang protektahan ang kanyang sarili. Para sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki tulad ni Chairman Rong, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang youth-enhancing pill ni Jordan. Hindi siya kasing kabuluhan ni Jeng Anli na gustong bumalik sa kanyang kabataan. Si Chairman Rong mismo ay hindi uminom ng gamot na ito. Sa halip, ibibigay niya ito sa medical team ng pamilya Rong at hayaan silang pag-aralan ang mga sangkap ng gamot na ito. Sa totoo lang, ganoon din kay Jeng Anli. Wala siyang planong kunin ito. Sa halip, ibibigay niya ito sa departamentong medikal ng kanyang pamilya para sa eksperimentong pananaliksik. Sa mga pamantayan ng teknolohiya ng mga pamilyang Rong at Jeng, matagumpay nilang ma-replicate ang gamot at malalampasan nila ang pamilya Park. Mabagal na sinabi ni Jordan. Noong panahong iyon, malapit na akong hampasin ng drone. Inatake ko ito dahil sa pag-iingat sa sarili. Umuso si Park Sang-joon at sinabing, dapat hindi ka muna nagpakita sa larangan ng digmaan. Nagpalipad ka ng eroplano sa mismong larangan ng digmaan, syempre atake ka. Dapat kang maparusahan. Bilang tugon sa akusasyon, hindi nagmamadaling sinabi ni Jordan, nagpunta ako sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan upang iligtas ang 15 taong gulang na batang babae. Sinabi ni Park Sang-joon, haha, marunong ka talagang maghanap ng mga dahilan. Anong klaseng babae ang karapat-dapat sa iyo, ang dakilang Jordan Steele, na lumilipad sa isang larangan ng digmaan para iligtas siya? Hahaha. Naramdaman ni Jordan na tumaas ang kanyang galit, ngunit mahinahong sagot niya, apo mo. Bullshit. Ikaw ang lumabag sa rules pero gusto mong kaladkarin ang pamilya natin Park dito, sigaw ni Park Sang-joon. Sinabi ni Jordan, hindi ako nagsisinungaling. Ang iyong apo, si Park Sora, ay dinala sa larangan ng digmaan ng isang masamang tao. Smack! Galit na hinampas ni Park Sang-joon ang mesa. Jordan! How dare you sirain ang reputasyon ng pamilya natin Park? Gusto mo na bang mamatay? Kinuha ni Jordan ang kanyang phone at pumili ng litrato. Palihim niya itong kinuha gamit ang long-range camera lens noong araw na yon. Wow! Nagkaroon ng malaking kaguluhan nang makita ng lahat ang larawan. Napakaganda talaga ng babaeng ito. Sayang at hindi natin makita ang mukha ng lalaki. How dare he kidnapin ang isang babae mula sa isa sa 8 dakilang pamilya?
Siguradong nililigawan niya si kamatayan. Ang batang babae na ito ay kamukha ni Park Chan-young. Siguro kung siya ay anak ni Park Chan-young. Mukhang wala ang edad, di ba? Hindi naman ganoon katanda si Park Chan-young. Nagsimulang mag-usap ang mga kinatawan ng pamilya. Natahimik si Park Sang-jun nang makita niya si Park Sora. Sinabi ni Chairman Rong, mukhang nilabag ni Jordan ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang sandata para iligtas ang apo ni Mr. Park. Mr. Park, hindi mo talaga dapat suklian ang kabutihan ng puot. Nagsalita din si Miyamoto Chujiro. Tama. Iniligtas niya ang apo mo. Imbes na pasalamatan mo siya, nagreklamo ka pa sa kanya. Dahil lang sa alam niya ang tungkol sa skandal ng apo mo. Hehe, balita ko napakalandi ni Mr. Park. Matanda na siya, pero laging maraming kabataang babae ang nakapaligid sa kanya. I wonder if this is genetic trait. Lubusang napahiya si Park Sang-jun, hindi niya ito nagawang pabulaanan. Nailabas lang niya ang galit kay Park Anya, pinandilatan siya nito. Sinabi ni Chairman Rong, sige, sa tingin ko ay hindi na ituloy ni Mr. Park ang bagay na ito. Jordan, huwag mo nang ulitin, okay? Tumango si Jordan. Pagkatapos nito, sinuri ng mga pamilya ang sitwasyon ng iba't ibang digmaan, gayon din ang mga potensyal na salungatan sa mga darating na taon. Sa pagtatapos ng pulong, biglang sinabi ni Charleston, mayroon akong ideya na walang kinalaman sa agenda ngayon. Hindi ko alam kung angkop na itaas ito ngayon. Si Miyamoto Chujiro ang unang umiti at nagsabi, pakikinggan naming mabuti ang anumang sasabihin ni Mr. Steele. Hindi ito maaaring hindi nararapat. Tumango rin si Chairman Rong. Tama, Mr. Steele, feel free to say whatever you want. Para kaming pamilya dito. I will rely on my best to satisfy any request. Labis na nasiyahan si Charleston. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang prestihiyo sa 8 lihim na pamilya. At lahat ito ay salamat kay Jordan. Sa makatuwid, nais niyang gumawa ng isang bagay para sa Jordan o sa halip para sa kanyang bagong pinagtibay. Maliit na kapatid na babae. Hindi na nakauwi si Lota matapos tumakas. Ni hindi niya makita ang kanyang mga magulang. Nakakaawa naman. Bilang karagdagan, ang Steeles ay naging palakaibigan sa mga Skimid sa loob ng mga dekada. Hindi kinaya ni Charleston na makita ang pamilya Skimid na nahulog sa kamay ng isang kasuklam-suklam na mangkukulam. Gayunpaman, hindi nararapat na ilantad ang pamilya Skimid sa harap ng ibang mga pamilya ngayon. Sa makatuwid, sinulyapan lang ni Charleston si Tom Skimid at sinabing, gusto kong itakda ng maaga ang lugar para sa pagpupulong sa susunod na taon. Nag-cross arm si Park Sang-jun at Mumuso, 79 na taong gulang ka na, ngunit naglakas loob ka pa ring mag-isip tungkol sa susunod na taon. Talagang tiwala ka sa iyong habang buhay. Sinabi ni Chairman Rong, si Mr. Steele ang pinaka-senior na miyembro natin. Siya ang may karapatang magpasya kung ano ang venue ng ating magagandang pagpupulong. Sigurado akong pipiliin mo ang isang lugar na napakakahulugan. Mr. Steele, anong venue ang imumungkahi mo? Itinuro ni Charleston ang mga Skimid sa tapat niya. Switzerland, sa kastilyo ni Skimid. Ano? Biglang namutla ang mukha ni Tom Skimid. Natakot siya. Naikuyom din ni Jordan ang kanyang mga kamao. Damn the Handley family. Akala ba nila tatabi lang siya at panoorin silang kontrolin ang pamilya ni Lota? Kung ang ibang mga pamilya ay maaaring magtipon sa bahay ng Skimid sa susunod na taon, napakadaling ilantad ang totoong sitwasyon ng pamilya Skimid. Sa panahong iyon, malalaman na ang katotohanan tungkol sa pagkontrol ni Shawn Handley sa mag-asawang Skimid. Bukod dito, magkakaroon ng isang buong taon si Jordan at ang iba pa para pag-isipan kung paano haharapin ang pamilya Handley. Kinabahan si Tom Skimid. Marahan niyang sinabi, ang aking kastilyo ay ang pribadong tirahan ng aming pamilya. Natatakot ako na hindi nararapat na magsagawa ng pagpupulong sa ganoong pribadong lugar, di ba? Tumawa si Charleston. Tom, siguradong gumaling na ang sakit mo. Lumala rin ang alaala mo. 10 taon na ang nakakaraan, sinabi mo sa akin na gusto mong mag-imbita ng mga tao mula sa mga lihim na pamilya sa iyong kastilyo para sa isang pulong. Nakalimutan mo na ba? Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang tingnan ang bootlicker sa tabi niya. Naaalala ko na nandoon din si Miyamoto Chujiro noong sinabi mo iyon. Nagmamadaling sinabi ni Miyamoto Chujiro, tama. Narinig ko ito gamit ang sarili kong tenga.
Tom, ikaw nga ang nagmungkahi nito. Nagpalitan ng ngiti sina Chairman Rong at Madam Jeng. Siyempre, gusto rin nilang pumunta sa bahay ni Skimid para sa isang meeting. Ang pamilya Skimid ay palaging medyo misteryoso. Gustong malaman ng mga pamilyang Rong at Jeng kung anong teknolohiya ang palihim nilang sinasaliksik. Dahil ang mga Steele ay pabor na pabor kay Chairman Rong ngayon, siya rin ay tumunog. Sinabi ni Chairman Rong, Tom, dahil ikaw na mismo ang nagbanggit nito, na ayos na. Pupunta tayong lahat sa bahay mo sa susunod na taon. Tumango si Jeng Anli. Lagi kong gusto ang Switzerland. Ilang beses na akong nakapunta roon sa nakalipas na mga taon. Sa tuwing pupunta ako roon at tatawagan si Tom, gusto kong bisitahin ang kanyang bahay, tinatanggihan niya ako. Sa pagtatapos, hindi na lang niya sinasagot ang kanyang telepono. Tom, kailangan kong bisitahin ang iyong kastilyo sa susunod na taon. Ngayong nagsalita na sina Chairman Rong at Madam Jeng, ang iba pang mga kinatawan ng pamilya ay nagpahayag din ng kanilang kasunduan. Tom, nandoon ako noong sinabi mo kay Mr. Steele ang tungkol sa pag-imbita sa amin. Tama. Ikaw na mismo ang nagsabi. Paano mo makakalimutan? Mukhang nasa dilema si Tom Skimid. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganitong sitwasyon ngayon. Ngumiti si Charleston. Lahat ng pamilya gustong bumisita sa lugar mo. Tatanggihan mo ba kami? Tom gritted his teeth at pilit na ngumiti. Sige, kung ganoon. Papayag ako dito sa ngayon. Hindi nagtagal natapos ang pagpupulong. Lumapit si Tom kay Charleston. Ngumiti si Tom. Mr. Steele, I wonder if you are free tonight. Gusto kong pumunta sa inyong lugar para uminom ng tsaa at maabutan ka. Gustong sumama ni Tom Skimid. Halos kaagad, nadama ni na Jess at Jordan na hindi ito magandang bagay. Tutal, nasa bahay ng pamilya Steele si Lota. Gayunpaman, malamang na alam na ito ng mga Skimid. Si Charleston ay 79 na at nakita na niya ang lahat. Hindi siya natatakot kay Tom Skimid kaya sinabi niya, naman, maghihintay ako. Magkita tayo pagkatapos. Mabilis na umalis si Tom. Lolo, sa tingin ko ay hindi natin dapat hayaang bumisita si Tom sa atin. Sinabi ko na ngang huwag makisali sa mga usapin ng pamilya ni Lota. Bakit tayo magkakagulo sa isang magulo na sitwasyon dahil sa isang tagalabas? Tahimik na reklamo ni Jess kay Charleston. Sinabi ni Jordan, Jesse, kung natatakot ka, maaari kang manatili sa ibang lugar kapag dumilim na ang langit. Hindi kami natatakot ni Lolo sa lalaking yon. Ganti ni Jess. Fine. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. With that, tumayo si Jess at umalis. Talagang takot si Jess sa pamilya Handley. Mula nang sabihin sa kanya ni Jordan na muntik nang masakal si Dragon ng isa sa kanila sa kastilyo, natakot na si Jess na makipag-ugnayan sa mga Skimid. Medyo natakot pa siya sa inosente at cute na si Lota. Nag-aalala siya na bigla itong mag-transform mula sa isang banal na dalaga tungo sa isang witch. 7:00 ng gabi. Walang mga bituin sa kalangitan sa gabi, at ang malamig na hangin ay lalong lumalamig. Nakaupo sa isang silid sina Charleston, Jordan at Lota. Hinawakan ni Jordan ng mahigpit ang kamay ni Lota dahil nanginginig siya. Sinabi niya kay Lota ang mabuting balita pagkabalik nila mula sa pulong. Magtutulungan daw ang 8 pamilya para mawala si Shawn Handley at mailigtas ang mga magulang nito. Tuwang-tuwa si Lota at masayang tumalon sa Jordan. Gayunpaman, nang marinig niya na si Tom, o sa halip, si Shawn Handley, ay darating ngayong gabi, sa sobrang takot niya ay hindi siya nangahas na magsalita. Mula tanghali hanggang ngayon, hindi pa siya kumakain o nakainom kahit isang patak ng tubig. Naisipan ni Jordan na paalisin si Lota sa pagbisita ni Shawn. Gayunpaman, tiwala si Jordan na mapoprotektahan niya ito. At saka, gusto niyang harapin ni Lota ng diretsyo si Shawn. Gusto ni Jordan na malaman niya na ang taong ito ay hindi nakakatakot. Huwag kang kabahan. Kasama ko, walang makakahawak sa'yo. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang milkshake ko? Marahan siyang inalo ni Jordan. Ang milkshake ay isang inside joke sa pagitan ni Jordan at Lota. Sasabihin ni Lota, ano? Isa lang akong tasa ng milkshake sa'yo. Pagkatapos ay pipilitin niya si Jordan na sumagot, sa ganitong paraan, mahahawakan kita sa aking palad. Ang 18 taong gulang na mga batang babae ay talagang mahirap. Natawa si Lota doon. Nauuhaw ako. Kukuha ako ng isang tasa ng gatas. Okay.
Tuwang-tuwa si Jordan nang makitang handang uminom si Lota. Tumayo si Lota at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Gayunpaman, pagdating niya sa pinto, isang figura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Si Tom Schmid iyon. Si Tom ay parang tahimik na simoy ng hangin. Bigla siyang sumulpot sa pinto nang walang kahit isang ingay. Si Tom ang ama ni Lota. Gayunpaman, nang makita siya, tinitigan lang siya nito na may kakaiba at medyo pervert na ekspresyon. Sa sobrang takot ni Lota ay tumakbo siya pabalik sa mga bisig ni Jordan. Daddy! 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 Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Hindi pa nakita ni Jordan si Lota na umiyak ng husto. Sobrang naantig siya sa paghikbi nito. Medyo naiyak siya sa sarili niya. At ganoon din si Charleston. Ang ama ni Lota ay malinaw na nakatayo doon, ngunit hindi niya itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig. Ni hindi siya makatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam ni Lota na ang lalaking iyon ay hindi ang totoong Tom Schmid. Ang demonyo ang kumokontrol sa katawan ng kanyang ama, si Shawn Handley. Binalak niyang kunin si Lota bilang kanyang babae sa seremonya ng kanyang pagdating sa edad. Daddy! 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 Buhuy! Umiyak si Lota. Hindi mabilang na mga luhang nagbabad sa damit ni Jordan. Sa ngayon, mananatili lamang siya sa mga bisig ni Jordan at tatawagin si Daddy na nagpapahayag ng pananabik sa kanyang tunay na ama. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Sa loob ng panahong ito, bagaman walang romantikong damdamin si Jordan para kay Lota, nagkaroon ng malapit na relasyon sa pagitan nila. Talagang hindi niya kayang makita si Lota na umiiyak ng sobrang awa at tinatawag si Daddy. Ang huling beses na isang babaeng tumawag kay Daddy habang nakayakap ay si Hailey. Gayunpaman, paano maikukumpara ang rated na eksenang iyon sa nakakabagbag damdaming tanawin ngayon? Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Tom. Darling, nandito si Daddy. Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi mo tatay si Jordan. Galit na nagmura si Jordan, the Derf King we start. Natigilan si Tom. Siya ay naninirahan sa European High Society sa loob ng maraming taon at hindi inaasahan na maririnig ni Jordan ang paggalit sa kanya sa mga mahalay na salita. Sa katunayan, ang mga tao sa Hilagang Europa ay bihirang gumamit ng ganitong uri ng mga salitang pagmumura sa Ingles. Wala siyang narinig na pinagalitan siya ng ganoon sa loob ng 20 taon. Si Tom ay labis na nagalit at nagbulalas. Anong sabi mo? Sabi ni Jordan, oh. Bakit biglang naging American ang accent mo? Huminto si Tom bago mabilis na ipinagpatuloy ang kanyang pagkilos. Excuse me? Ano ang sinabi mo? Pinagpatuloy siya ni Jordan. Sabi ko anak ka ng Abdiaye. I-real si Iles King Achebad. Sinadya ni Jordan na itinapon ang lahat ng uri ng karaniwang pagmumura ng mga Amerikano kay Tom. Hindi na napigilan ni Tom. Castaway you white trailer trash. Wala kang halaga. Siya ay mula sa New Orleans, Louisiana. Lalong naging maliwanag ang American accent ni Tom at agad itong nakilala ni Charleston. Ito ay isang New Orleans accent. At ang kikastwa ay isang pagmumura na karaniwang naririnig sa rehiyong iyon. Nagnenegosyo si Charleston sa buong VIA para makilala niya ang lahat ng natatanging accent. Hindi niya inaasahan na ang pagmumura ni Jordan ay mabubunyag ang pinagmulan ni Shawn Handley. Ang New Orleans ay isang lugar na kilala sa okultismo. Si Charleston ay palaging nag-ingat kapag binisita niya ang rehiyong iyon. Seryosong sabi ni Charleston, enough. Jordan, ibalik mo si Lota sa kwarto niya para magpahinga. Nang makita kung gaano kagalit si Lota, hindi makayanan ni Charleston nang maayos ang kanyang i-ama kung naroroon siya. Niyakap ni Jordan si Lota at pinandilatan si Tom. Binalaan niya ito, you better behave yourself here. Kung hindi, sisirain agad ng Zephyr 3 ko ang lugar mo. Ang pamilya Handley ay mayroong lahat ng uri ng kakaibang pamamaraan. Medyo nag-aalala pa rin si Jordan. Matapos ilabas ni Jordan si Lota sa kwarto, ngumiti ng magalang si Charleston. Ang apo ko ay bata pa at mapusok. Siya ay walang kaalam-alam at nasaktan ka. Mangyaring huwag pansinin siya. Mabutit maupo ka. Salamat. Pagkaupo ni Tom, nagtanong si Charleston, si Mr. Handley ay taga New Orleans. Mukhang nagulat si Tom.
Sa isang banda, ito ay dahil tinawag siya ni Charleston na Mr. Handley. Ibig sabihin, alam na ni Charleston na si Tom Schmidt ay si Sean Handley. Sa kabilang banda, nagulat siya na nagawa ni Charleston na matukoy ng tama ang kanyang pinagmulan. Tumawa si Tom. Talagang kahanga-hanga si Mr. Steele. Tama, taga New Orleans ako. Medyo nagulat si Charleston sa sobrang bilis na umamin ni Sean. Mr. Handley, hindi ka ba natatakot na i-record ko ang iyong pagpasok? Kung nire-record ni Charleston ang kanilang kasalukuyang pag-uusap at ibibigay ang recording sa mga pamilyang Rong at Jeng, ang pamilya Handley ay nasa matinding problema. Napangiti si Sean. Mr. Steele has always been open and aboveboard. You wouldn't do such a sneaky thing. On the other hand, your descendants are unscrupulous, especially your apo, Jordan. He cursed me the moment he saw me. Kasuklam-suklam. Sabi ni Charleston, Mr. Handley, mukhang kilalang-kilala mo ang pamilya Steele. Naisip mo rin bang kontrolin ang pamilya ko noon at gawin kaming mga puppet mo? Mula nang malaman ni Charleston na kinokontrol ni Sean ang pamilya Schmidt, naisip na niya ang tanong na ito. Tulad ng Steeles, ang pamilya Handley ay mula sa Via. Dapat ang Steeles ang kanilang unang pagpipilian kung gusto nilang kunin ang isa sa 8 mahuhusay na pamilya. Dahil ang parehong pamilya ay mga Amerikano, mas madaling kopyahin ang kanilang mga paraan. Bilang resulta, napagpasyahan ni Charleston na tiyak na isinasaalang-alang ni Sean ang pag-target sa Steeles sa nakaraan. Ngumiti si Sean pero hindi sumagot. Siyempre, may mga disenyo ang pamilyang Handley sa Steeles. Gayunpaman, si Charleston ay hindi ordinaryong tao. Ang mga kakayahan sa pangkukulam ng pamilya Handley ay hindi gaanong nabuo noon. Hindi nila magagawang lokohin si Charleston. Biglang nagtanong si Charleston, ikaw ba ang may pananagutan sa pagkamatay ng pangatlong anak ko? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sean. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Steele, sobra ang iyong imahinasyon. Inamin ko lang na ako ay taga New Orleans, at bigla mong isinasabit sa akin ang pagkamatay ng iyong anak. Cut the crap. Naniniwala akong alam na alam mo kung bakit ako naririto ngayon. Ang dakilang pagpupulong ay hindi maaaring gaganapin sa aking kastilyo. Ang mga lihim na pamilya ay hindi na malalaman sa iyo at sa pamilya ng Steele at ang lihim ni Mr. Pamilyang Schmidt dapat kang maging tulad ng pamilya ng Park at manatiling tahimik. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Ngumuso si Charleston. Tinatakot mo ba ako? Yine, sa tingin mo ba matatakot ang mga Steele sa isang daga na tulad mo na kumakaway sa dilim? Ang mga salitang "scurries in the dark" ay isang malaking dagok kay Sean. Mas mapanukso pa ito kaysa sa mga makukulay na kahalaya ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol ni Sean si Tom at ginagamit ang kanyang katawan para kausapin si Charleston. Samantala, ang tunay na Sean ay kasalukuyang nagtatago sa isang madilim na sulok. Talagang nagtatago siya sa dilim at hindi makaharap ng diretsyo sa pamilya Steele. Sa kasalukuyan, sinasaliksik ni Sean ang isang pamamaraan na katulad ng pag-aari. Maaari niyang direktang ilipat ang kanyang isip sa isang bagong katawan. Kapag naging matagumpay ang pananaliksik, hindi na kailangang magtago ni Sean sa dilim. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay masyadong lumalaban sa langit. Nang walang tulong ng isang napakahirap magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Sean si Jordan. Si Jordan ay maaaring isang bagong Diyos na makakatulong sa kanya na isulong ang kanyang diskarte. Matapos humupa ang galit ni Sean, tumawa siya. Si Mr. Steele ay isang matalinong tao. Ikaw ay mas matalino at mas karanasan kaysa sa akin sa mga paraan ng mundo. Hindi ako mangangahas na magbigay sa iyo ng payo kung paano. Protektahan ang iyong sarili. Alam ko kung bakit mo ito ginagawa. Sa totoo lang, hindi mo ito ginagawa para kay Lota. Ginagawa mo to para sa apo mo, di ba? Pinikit ni Charleston ang kanyang mga mata. Siya ay halos 80 taong gulang at isang tusong gulang na fox. Sa panlabas, siya ay nagpakita ng napakarangal, nangahas na labanan ang pamilya Handley para sa kapakanan ng isang tagalabas na tulad ni Lota. Sa totoo lang, ginagawa ito ni Charleston para sa kanyang apo, si Jordan. Sabi ni Sean, naniniwala ka na ang mahal mong apo ay pumatay ng isang tao mula sa aking pamilya kaya tiyak na hindi ko siya bibitawan. Kaya't ikaw ang unang nag-striking.
Dahil ang ating dalawang pamilya ay hindi kailanman magkakasundo, gusto mo bang makipagsanib puwersa sa ibang mga pamilya upang palayasin muna ako? Hindi sumagot si Charleston. Natahimik siya saglit bago sinabing, kahanga-hanga talaga si Mr. Handley. Hindi ka takatakang makakaakyat ka sa iyong kasalukuyang posisyon mula sa isang lugar tulad ng New Orleans. Humanga ako. Sa opinyon ni Sean, mas kahanga-hanga si Charleston. Maaari niya talagang hulaan na si Sean ay nanggaling sa New Orleans. Sinabi ni Sean, pinatay ng apo mo ang aking ina. Gayunpaman, wala akong intensyon na patayin si Jordan. Hindi siya pinaniwalaan ni Charleston. Ang pagpatay sa isang magulang ay isang malaking sama ng loob. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga na madaling malinlang? Napangiti si Sean. Sobrang hinahangaan ko si Mr. Steele, maglalakas loob ba akong maliitin ka? Mangahas ba akong magsinungaling? Sa iyong tuso at karanasan, aling kasinungalingan ang makakataka sa iyong mga mata? Hindi ba sinabi sa iyo ni Jordan kung paano namatay ang aking ina? Talagang isang veterano si Charleston pagdating sa paghusga sa mga tao. Siya ang nagturo kay Jordan ng lahat ng nalalaman niya. Looking at Sean's expression, parang hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ni Charleston, sinabi lang sa akin ni Jordan na pinatay niya ang isang matandang babae sa iyong kastilyo. Hindi niya idinetalye kung paano siya namatay. Napangiti si Sean. Hehe, ganun ba? Parang wala ngang tiwala si Jordan sa sarili niyang lolo ah. Nagalit agad si Charleston. You start. Anong ibig mong sabihin? Are you trying to sow discord between us? Napangiti si Sean. Mr. Steele, huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ang iniisip ko. Noong araw na yon, nang bumalik ako sa bahay at suriin ang mga surveillance camera, napagtanto ko na bagaman si Jordan ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina, hindi niya ito sinasadya. Gustong kontrolin ng nanay ko ang pag-iisip niya, pero sumama ang loob niya. Medyo mahina na ang katawan niya, kaya namatay siya. Dahil dito, mapapatawad ko si Jordan at hindi ko na siya guluhin na naging dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Pero bilang kapalit, kailangan mong itigil ang plano mong gamitin ang ibang pamilya para harapin ako. Bukas, kailangan mong bawiin ang sinabi mo sa meeting ngayon. Deal. Isinasaalang-alang ni Charleston ang panukalang ito ng maingat. Hindi sinasadya ni Jordan na patayin ang ina ni Sean. Siya ay pinatay ng backlash mula sa pagsisikap na sakupin ang isip ni Jordan. Dahil dito, hindi maaaring managot si Jordan. Hanggat pumikit si Charleston sa usapin sa pagitan ng mga pamilyang Handley at Skimid, ang Steeles at Handley ay mananatiling malayo sa isa't isa. Ito ay isang magandang bagay para sa lahat. Nag-isip sandali si Charleston. Sige, bukas, babawiin ko ang mungkahi ko na magdaos ng pulong sa susunod na taon sa iyong kastilyo. Napangiti si Sean. Very good. Alam kong matalino kang tao. Gabi na. I should go. Nang makamit ang kanyang layunin, tumayo si Sean para umalis. Biglang nakonsensya si Charleston. Mabilis niyang sinabi, Mr. Handley. May isa pa. Sana mapaalis mo si Lota. Huwag mo siyang saktan. Lumingon si Sean at nagbigay ng kakaibang ngiti. Hehe, napanood ko ang paglaki ni Lota. I love her more than anyone else. Dapat alagaan mo ang sarili mong pamilya. You don't have to worry about mine. Goodbye. With that, tumalikod si Sean at umalis. Hindi napigilan ni Charleston ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang yabang talaga ni Sean para maglakas loob na magsalita sa kanya ng ganito. Mula sa kanyang mga salita, malinaw na saglit na lamang bago inagaw ni Sean ang babaeng ito. Pagkaalis ni Sean, bumalik si Jordan kasama si Lota, hawak ang malamig niyang kamay. Tinanong ni Jordan, Lolo, kumusta? Dahan-dahang sinabi ni Charleston, aminin niya na siya si Sean Handley. Pero paano niya nagawang kontrolin si Tom Skimid? Kung kaya niyang angkinin tayo, lahat ng mga lihim na pamilya ay naging mga tuta na niya. Hindi pa siya dapat umabot sa ganoong antas. Tumango si Jordan. Naniniwala ako na may kinalaman ito sa mga accessories na suot ni Tom. Lolo, napansin mo ba na maraming accessories si Tom at ang kanyang asawa, lalo na sa leg, tenga at kamay? At saka, para silang mga sinaunang tribal accessories. Gawa ito sa mga bato, kwintas at iba pa. Hindi ito channel o diamante. Tumango si Charleston. Tama.
Ang mga Handley ay mula sa New Orleans at ang lugar na iyon ay kilala sa okultismo. Mukhang ibinigay ng mga Handley ang mga aksesory na iyon kay Tom at sa kanyang asawa. Jordan, kailangan mong mag-ingat sa paglabas mo sa hinaharap. Huwag hayaang makalapit sa iyo ang mga estranghero. Kung hindi, kung nagawa ng mga Handley na ilagay ang mga aksesory na iyon sa iyo, baka makontrol ka nila. Sinabi ni Jordan, gagawin ko, Lolo. Napabuntong hininga si Charleston at tumingin sa mukhang maputla na si Lota. Lota, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Nangako ako sa iyo na kukunin ko ang iba pang mga pamilya na pumunta sa Switzerland nang magkasama sa susunod na taon upang tumulong na iligtas ang iyong mga magulang. Gayunpaman, kailangan kong bumalik sa aking salita ngayon. Kailangan kong bawiin ang aking panukala sa pulong bukas. Agad na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Lota. Wala ka bang balak tulungan ako? Masyadong nabalisa si Jordan. Lolo, bakit kailangan mong bawiin? Bakit ka pumayag sa hiling ng Wizard na yon? Tinakot ka ba niya? Napabuntong hininga si Charleston at hindi sumagot. Paano sasabihin sa kanila na ginawa niya ito kapalit ng kaligtasan ni Jordan? Gayunpaman, ilang sandali matapos ang kanyang tanong, napakatino ni Lota. She said softly, understand. Mr. Handley is so powerful. You don't have to offend them for an outsider like me. Marami ka nang nagawa para sa akin, I'm very grateful. I'm very tired. I'm sorry. Babalik ako sa kwarto ko at magpahinga muna. Hindi pa nakita ni Jordan si Lota sa gayong kawalan ng pag-asa. Hindi niya kinaya. Sinundan ni Jordan si Lota sa kanyang silid. Hinawakan niya ang kamay ni Lota at ipinaliwanag, Lota, magtiwala ka sa akin. Hindi ka namin pababayaan. Hindi kami yung tipo ng tao na protektahan lang ang sarili namin at walang pakialam sa iba. Wala nang lakas si Lota para kausapin si Jordan tungkol dito. Hinubad niya ang kanyang coat at sapatos at umakyat sa kama para matulog. Pero niyakap siya ni Jordan mula sa likod. Bagamat nakasanayan na ni Jordan na makipag-agawan sa kanya sa paraang kapatid, hindi siya kailanman nangahas na yakapin siya ng ganoon kalapit. Alam niyang kapag niyakap niya ito ng ganito, siguradong matutukso siya. Kung tutuusin, isa siyang normal na tao at napakaganda ng figura ni Lota. Ayaw ni Jordan na samantalahin siya. Gusto lang niya itong yakapin para ipakita kung gaano siya kahalaga sa kanya. Siya ay nagmamalasakit sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya. Hindi siya natatakot na masangkot sa gulo. Idiniin ni Jordan ang kaliwang pisngi sa kanang pisngi ni Lota. Lota, maniwala ka sa akin. Ipinangako ko sa iyo na ililigtas ko ang iyong mga magulang mula kay Shaun at hahayaan kang makasama silang muli. Tutuparin ko ang aking salita. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng aking lolo. Hinding-hindi kita bibigyan. Muling tumulo ang luha ni Lota. Salamat, Jordan. Inihagis ni Lota ang sarili sa mga bisig ni Jordan. Marahan siyang hinikayat ni Jordan na matulog bago niya hinanap ang kanyang lolo. Medyo nalungkot si Jordan. Lolo, bakit ka pumayag sa hiling ni Shaun? Nangako na kami na tutulungan namin si Lota. Humigop ng tsa si Charleston. Una, sabihin sa akin kung paano namatay ang ina ni Shaun. Ha? Sandaling natigilan si Jordan. Itinago nga niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ina ni Shaun nang iulat niya ang pangyayari sa kanyang lolo. Dahil kasangkot ito sa Diyos, isang bagay na maaaring makaapekto sa buong mundo, hindi nangahas si Jordan na basta-basta ibunyag ang lahat. Sinabi ni Charleston, ngayon lang, sinabi sa akin ni Shaun na namatay ang kanyang ina dahil sa isang backlash. Hindi mo siya sinasadyang patayin. Bakit mo itinago ito sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Nagmamadaling ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo at magalang na sinabi, I wouldn't dare. This matter is too strange. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Natatakot akong mag-alala ka, kaya hindi ako nagsalita. Sabi ni Charleston, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ng ina ni Shaun sa kastilyo noong araw na yon. Sinabi ni Jordan sa kanyang lolo ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Nagulat si Charleston. Anong sabi mo? Sabi ng nanay ni Shaun na isa kang diyosa. Ang dahilan kung bakit ang 8 dakilang pamilya ay maaaring tumayo sa itaas ng mundo ay dahil sa tulong ng Diyos. Mula nang mamatay ang Diyos, ang 8 dakilang pamilya ay nag-isip kung may lilitaw na pangalawang Diyos.
Ang pangalawang tao na maaaring hulaan ang hinaharap. At ngayon, nalaman ni Charleston na ang kanyang apo ay maaaring ang taong iyon. Si Charleston ay nabalisa na hindi siya makapagsalita at nagsimula siyang umubo. Lolo, huwag kang masyadong excited. Ang matandang babae na iyon ay isang masamang mangkukulam. Hindi ka makapaniwala sa sinasabi niya. Mabilis na inalalayan ni Jordan si Charleston at tinapik ang likod nito. Ngunit hindi mapigilan ni Charleston na matuwa. Dahil ang katotohanan ng bagay na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng pamilya Steele. Alam ni Charleston na wala na siyang mahabang panahon. Nag-aalala siya na kapag siya ay pumanaw, ang ibang mga pamilya ay target ang kanyang mga inapo. Kung si Jordan ay isang Diyos, ang Steeles ay magiging pinuno ng mga lihim na pamilya at ang pinakahuling pinuno ng buong mundo. Napailing si Charleston. Hindi, kahit na ang matandang babae na iyon ay nagsasagawa ng masasamang pamamaraan, naniniwala ako na ang kanyang paghatol sa iyo ay totoo. Sinabi mo na nakita mo ang mga imahe ng kanyang kamatayan sa iyong isip bago siya namatay. Ibig sabihin, mayroon kang kapangyarihan sa paghula. At saka, sinubukan kanyang kontrolin gamit ang kanyang masasamang pamamaraan, ngunit napunta lang siya sa isang backlash. Nakangahulugan din ito na ang iyong katawan ay hindi karaniwan. Naaalala ko na ang unang Diyos ay nangarap ng hinaharap sa kanyang pagtulog. Anak, sabihin mo sa akin. Nanaginip ka na ba ng mga bagay na kalaunan ay nagkatotoo? Umiling si Jordan. Hindi. Sinuri ni Charleston. Sigurado ka ba? Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ito ay may kinalaman sa iyong buhay. At ang kapalaran ng pamilya Steele. Tumigil sandali si Jordan bago nagpatuloy. Wala akong kahit ano sa ngayon. Gayunpaman, mayroon akong 2 paulit-ulit na panaginip sa nakaraang taon. Oh, anong panaginip? Sabihin mo sa akin ngayon. Si Charleston ay sobrang nainip. Sabi ni Jordan sa kanya. Ang una ay tungkol sa kasal namin ni Hailey sa isang beach. Alam mo, noong pinakasalan ko si Hailey noon, wala akong pera para magdaos ng kasal. Pakiramdam ng mga Camdens ay isang kahihiyan ang kasal, kaya hindi rin sila nag-alok na magdaos ng isa para sa amin. Kaya ang panaginip ay hindi isang alaala, hindi kami nagkaroon ng kasal. Ang pangalawang panaginip ay si Victoria na nabaril at malapit ng mamatay. Nakakunot ang noo ni Charleston habang iniisip ang 2 panaginip na yon. Iyan ay hindi magandang panaginip para sa iyo. Sa 2 panaginip na ito, ang isa ay ang muling pagpapakasal niya sa dati niyang asawa. Hailey, ang masamang babae na nagtaksil kay Jordan ng 3 beses sa nakaraan. Wala nang magpapakasal muli sa ganoong babae. Bukod dito, si Jordan ay may 2 magaganda at mabubuting asawa ngayon. Ang isa pang panaginip ay isang lubos na bangungot para kay Jordan. Si Victoria ay isa sa 2 babaeng pinakamamahal niya. Napabuntong hininga si Jordan. Tama. Kaya naman sobrang conflicted ako kamakailan. Sana magkatotoo ang 2 pangarap na ito para patunayan na ako ay isang Diyos-Diyosan at may kakayahan akong hulaan ang hinaharap. Pero at the same time, ayokong maging realidad ang mga ito. Hindi ko kayang tiisin ang alinmang kahihinatnan. Naunawaan ni Charleston ang dilema ni Jordan. Tinapik niya ang balikat ni Jordan. Anak, huwag mo nang masyadong isipin. Minsan, tadhana na ang magdedesisyon ng lahat. Kung talagang inayos ng langit na maging bagong Diyos ka, hindi ka makakatakas kahit gustuhin mo man. Tumango si Jordan. Hindi ko na masyadong iniisip ito ngayon. Ang gusto kong gawin ngayon ay iligtas ang mga magulang ni Lota. Lolo, iginagalang ko ang iyong pinili. Gayunpaman, kahit kailangan kong gawin ito ng mag-isa, ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban sa pamilya Handley. Hindi ko kayang tumabi na lang at panoorin ang mi-starred na si Shawn na kontrolin ang mga magulang ni Lota. Natuwa si Charleston nang makita kung gaano katapat si Jordan. Alam niyang mas mabait at mas matuwid pa sa kanya ang batang ito. Jordan, sinusuportahan kita. Masyadong masama ang mga pamamaraan ni Shawn. Noong una, gusto kong manatiling may paggalang sa ganoong tao at huwag magalit sa kanya. Gayunpaman, ngayong alam na niya na maaari kang maging isang Diyos, kahit na walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ng kanyang ina, hindi kanya pababayaan. Tuwang-tuwa, nagmamadaling nagtanong si Jordan, kaya lolo, hindi mo ba tatanggalin ang proposal mo bukas? Napailing si Charleston. Dahil nangako ako kay Shawn, gagawin ko ang sinabi niya.
Makakaisip tayo ng ibang paraan. Hindi mo ba naisip na kinokontrol nila ang mga skimid sa pamamagitan ng mga aksesory na yon? Kailangan lang nating mag-isip ng paraan para tanggalin ang mga aksesories na ito sa kanilang katawan. Sumang-ayon si Jordan. Hanggat kaya niyang tanggalin ang mga aksesories na iyon na maaaring kumokontrol sa utak ng tao, babalik si Tom sa kanyang normal na sarili. Sa oras na yon, sasabihin niya ang totoo sa iba pang mga lihim na pamilya. Magkasama, gagawin nila. Siguradong kayang talunin ang mga Handley. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya ng 8 dakilang pamilya, gaano man kalakas ang mga Handley, malalampasan nila ang mga ito. Gayunpaman, nag-aalala si Charleston. Napakatusong tao ni Shaun. At saka, medyo makapangyarihan sila at kakaiba ang mga diskarte nila. Gaya ng nakita mo dati, kaya nilang pumatay ng tao gamit lang ang pusa. Kahit para sa inyo ni Dragon, malamang na mahirap para sa inyong dalawa na lumapit sa kanila at tanggalin ang mga accessories na yon. Tumango si Jordan. Bagamat kinasusuklaman niya si Shaun, kailangan niyang aminin na hindi maarok ang lakas ng taong ito. At least, walang kalaban-laban si Jordan para sa kanya. Habang nagsimulang mag-isip ng solusyon si Jordan, nagpabalik-balik siya sa silid. Tumatakbo ang kanyang isip. Para sa kapakanan ni Lota, kailangang mag-isip si Jordan ng paraan para tanggalin ang mga accessories kay Tom. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, dahan-dahang sinabi ni Jordan, si Shaun ay makasalanan at tuso. Natatakot ako na hindi pa natin nakikita ang lahat ng kanyang kakayahan. Wala tayong pagkakataong manalo laban sa kanya. At isa pa, mayroon lang tayong isang pagkakataon upang makuha ang mga accessories. Kung hindi tayo magtagumpay sa unang pagkakataon at napagtanto nila kung ano ang gusto nating gawin, siya ay tumakas kagad. Napabuntong hininga si Charleston. Tama ka. Matagal ko nang pinag-isipan pero wala akong maisip na solusyon. Kawawa naman si Lota. Mukhang hindi na niya makakasama ang mga magulang niya. Biglang sinabi ni Jordan, hindi, Lolo, may ideya ako. Naguguluhan si Charleston. Hindi mo man lang sinabi na wala tayong pagkakataong manalo. Ngumiti si Jordan. Wala tayong pagkakataong manalo kung susubukan nating tanggalin ang mga accessories habang nabubuhay pa si Tom. Pero pwede muna natin silang patayin. Hindi nakaimik si Charleston. Mali ba ang narinig niya? Patayin ang mga skimid? Ang kanilang sukdulang layunin ay iligtas ang mga skimid. Siyempre, madali nilang maalis ang kanilang mga accessories pagkatapos nilang patayin. Ngunit hindi ba't inuuna nito ang kariton bago ang kabayo? Anak, huwag kang masyadong magmadali. Baka maging in-laws mo ang mga skimid sa hinaharap. Huwag kang magulo eh. Sabi ni Charleston. Ngumiti si Jordan. Lolo, alam ko ang sinasabi ko. Noong huling pagpunta ko sa kabisera, nakita ko si Dr. Zielinski mula sa traditional medicine team ng aming pamilya. Tinanong ko siya kung may mabisang tradisyonal na gamot ang Stiles. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isa. Ito ay tinatawag na life-severing soap. Naintindihan naman agad ni Charleston. Life-severing soap. Alam ko ito. Mukhang matamis at masarap ang sopas na ito, ngunit wala pang 1 minuto matapos itong inumin, pipigilan nito ang puso ng tao at ipapasok siya sa state of suspended animation. Kung ang tao ay umiinom ng antidote sa loob ng kalahating oras, babalik siya sa normal nang walang anumang side effect. Ngunit kung hindi siya nailigtas sa loob ng kalahating oras, mamamatay siya. Tumango si Jordan. Tama. Maaari nating linlangin si Tom at ang kanyang asawa sa pag-inom ng sopas na ito. Pagkatapos nilang pumasok sa estado ng suspendido na animation, hindi na sila makokontrol ni Shaun. Maaari nating kunin ang pagkakataong ito na kunin ang kanilang mga accessories bago bigyan sila ng antidote. Sa ganitong paraan, matagumpay nating mailigtas ang mga magulang ni Lota. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Charleston. Hindi masama, anak. Gaya ng inaasahan sa isang taong may kakayahang maging isang Diyos. Kahit noong bata pa, masasabi kong matalino ka. Ikaw lang ang makakaisip ng ganoong bagay. Solusyon. Ngunit si Shaun ay isang maingat na tao. Siguradong maghihinala na siya kung bigla na lang natin siyang bibigyan ng sopas. Tumango si Jordan. Lolo, hindi ba't malapit ka ng magnegatibo 80? Bakit hindi tayo magdaos ng isang party dito bilang isang maagang pagdiriwang para sa iyong ika-negatibo 80 kaarawan?
Maaari nating gawin itong isang engranding affair at imbitahan ang iba pang 7 pamilya na dumalo. Pagdating ng oras, hahanap ako ng pagkakataong ipagdamot ang mga skmid sa party. Nagulat si Charleston. Ipagdiwang ang aking ika-negatibo 80 kaarawan dito. Siguro kung ang ibang mga pamilya ay dadalo. Sa buong katapatan, hindi nagtitiwala si Charleston na igagalang siya ng ibang mga pamilya upang makadalo. Dati, ang ibang mga pamilya ay patuloy na tumatanggi sa mga alok ni Charleston na makipagkita para sa tsaa at iba pa. Mumuso si Jordan. Maglalakas loob ba silang tumanggi? Bukod sa mga parke, iba na ang tingin ngayon ng ibang mga pamilya sa Stiles. Lolo, huwag kang mag-alala. Babanggitin ko ito sa pulong bukas. Siguradong handa silang dumalo. Kinabukasan sa dakilang pulong, tinalakay ng mga kinatawan ng pamilya ang kapaligiran at industriya ng pagbabangko. Nang matapos ang pulong, tiningnan ni Tom Skmid si Charleston. Sinabi ni Charleston, lahat, kahapon, iminungkahi ko na ang pulong sa susunod na taon ay gaganapin sa kastilyo ng Skmid. Sinabi ko na si Tom ang nagkusa na magmungkahi nito. Bumalik ako at nag-isip tungkol dito. Sa palagay ko naalala ko ang mga bagay ng mali. Hindi kailanman sinabi ni Tom na gusto niyang idaos ang pagpupulong sa kanyang lugar. Lahat tayo ay mga lihim na pamilya. Ang bawat pamilya ay may karapatan sa kanilang ibang lugar na tirahan. Kaya nga hindi nararapat na isagawa ang aming pagpupulong. Venue. Napangiti si Tom Skmid. Mr. Steele finally remembered correctly. Salamat sa iyong pag-unawa. Sana maintindihan din ng iba. Sinabi ni Park Sang-jun, kahapon, naisip ko na ang mungkahi na ito ay lubhang katawa-tawa. Sumasang-ayon ako sa ibang venue. Nahulaan ni Chairman Rong na ang dalawang pamilya ay tiyak na nagkaroon ng pribadong talakayan tungkol dito. Sabi niya, sige, pipili tayo ng ibang avenue. Hahayaan natin si Mr. Steele na magpasya sa lokasyon. Biglang nagsalita si Jordan. Bakit hindi tayo pumunta sa Villa sa susunod na taon? Ang Orlando ay isang magandang lungsod at maaari tayong maglaro ng host. Ngayon na ang Stiles ay nasa kanyang panig, sumang-ayon si Tom Skmid. Napakaganda ng mungkahi ni Mr. Jordan. Ang Orlando ay talagang isang mahusay na lungsod. Sumasang-ayon ako sa Orlando. Mabilis na nag-echo si Park Sang-jun, tama. Nakapunta na ako dyan dati. Sumasang-ayon ako. Pumayag din ang ibang pamilya. Sinabi ni Chairman Rong, sige, pagkatapos ay pupunta tayo sa Orlando sa susunod na taon. Jordan, dahil ikaw ang pumili ng venue, kailangan mong maghanda ng masarap na alak at pagkain para sa amin sa susunod na taon. Ngumiti si Jordan. Hindi na kailangang maghintay hanggang sa susunod na taon. Bukas ng gabi, maghahanda ako ng pinakamasarap na pagkain at alak para maaliw ang lahat. Bukas ng gabi? Nataranta ang lahat. Sinabi ni Jordan, alam naman ng lahat na malapit ng magnegatibo 80 years old ang lolo ko. Kailangan nating magdaos ng isang engranding selebrasyon para dito. Dahil lahat ay nagtitipon-tipon na ngayon, gusto kong magdaos ng isang party para ipagdiwang ang aking. Maaga ang ika-negatibo 80 kaarawan ni lolo. Sana makadalo ang lahat. Si Jeng Anli ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. Mahilig ako sa mga party. Magbibihis talaga ako para dito. Si Miyamoto Chujiro, na ngayon ay isang tapat na tagasunod ng Steele, ay nagmamadaling nagsabi, ang pamilyang Miyamoto ay tiyak na dadalo at maghahanda ng pinakamagandang regalo para kay Mr. Steele. Pati si Tom Skmid ay napangiti. 80 years old. It's indeed a milestone. We should celebrate this. Doon kami ng asawa ko. Pumayag din ang ibang pamilya na dumalo. Tahimik lang ang pamilya Park. Ngumiti si Charleston kay Park Sang-jun, Mr. Park, araw-araw ka sigurong abala. Wala akong pakialam kung hindi ka papasok bukas ng gabi. Sinabi ni Park Sang-jun, Mr. Steele, pinatunog mo na ang pamilya Park ay walang puso. Ano man ang mangyari, maganda ang relasyon mo sa aking ama at naging mabait ka sa akin noong bata pa ako. Huwag kang mag-alala, dadalo rin ang pamilya Park at maghahanda ng napakagandang regalo para sa iyo. Mukhang napakagaan ng loob ni Park Anya matapos marinig na pumayag si Park Sang-jun na dumalo sa birthday party ni Charleston. Tumayo si Charleston at mumiti. Kung ganoon, salamat sa pagpayag na dumalo. Nakapag-book na ako ng Kasbah Tamadot Hotel. Hihintayin ko ang iyong pagdating bukas ng 7 uwi.
Pitoye, sa Kasbah Tamadot Hotel. Matatagpuan ang hotel sa magandang kabundukan ng Atlas, na nagpapakita ng hindi mapaglabanan na pakiramdam ng karangyaan na naroroon sa buong hotel. Dumating ang 7 pangunahing pamilya sa pasukan ng hotel sakay ng mga mamahaling sasakyan. Nakasuot ng suit at leather na sapatos, hinawakan ni Tom Skimid ang kamay ng asawa habang papalapit sila sa entrance ng marangyang hotel. Ngumuso si Tom sa panghahamak. "Damn old man, ilang araw ka na lang natitira para mabuhay, pero may mood ka pa ring magdaos ng birthday party." Ang mga Skimid ay dumating ng huli at malinaw na hindi sila interesadong ipagdiwang ang kaarawan ni Charleston. Late din dumating ang pamilya Park. Bumaba ang pamilya Park mula sa isang marangyang Rolls-Royce. Nang makita ni Park Sang-joon ang mga Skimid, umiti siya at binati sila. "Tom, hintayin mo ako. Sabay tayong papasok." Lumingon si Shawn at nakita ang pamilya Park, kasama si Park Sang-joon, ang kanyang 2 anak na lalaki at ang kanyang anak na babae. Nakita na ni Shawn ang pamilya Park noon, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay napansin na niya si Park Anya at napatulala sa kanya. Si Park Sang-joon at ang kanyang 2 anak na lalaki ay nakasuot ng suit at leather na sapatos. Sila ay tumingin napakagwapo at magara. Samantala, nakasuot din si Park Anya ng to the nines. Nakasuot siya ng itim na gown na may pluming neckline. Napaka-reveal ng damit na ito. Katulad ito ng isinuot ni Jennifer Lopez sa 42 Grammy Awards ceremony. Para sa mahusay na pagpupulong, nagsuot si Park Anya ng puting suit na nakatakip sa kanyang buong katawan. Walang makapaniwala na si Park Anya, isang babaeng halos 40 taong gulang, ay may napakademonyong figura. Hindi siya mababa sa anumang sexing babaeng celebrity. Natigilan din si Shawn. Nagmamadaling naglakad si Shawn at nakipagkamay kay Park Sang-joon. "Mr. Park, nagkataon lang. Dapat sabay na tayong tumawid." Napangiti si Park Sang-joon, mukhang magkakasabay ang mga pamilya natin. "Sabay tayong dumating, hahaha." Magalang din yumuko si Park Chan-young at ang kanyang mga kapatid. "Hello, Uncle." Hindi napigilan ni Shawn na palakihin ang magandang figura ni Park Anya. Hindi niya sinubukang maging mahinahon. Lumapit ito sa kanya at sinabing, ang outfit ni Miss Park Anya ngayon ay nakakabaliw sa sinumang lalaki. "I wonder if I can have your first dance later." May kainan, inuman at sayawan sa birthday party ni Charleston ngayon. Napatingin si Park Anya sa blonde na babae sa tabi ni Shawn. "Kung hindi tututol si Mrs. Skimid, ito ay aking karangalan." Ngumiti si Mrs. Skimid. "Siyempre hindi ko iisipin si Tom na sumayaw kasama ang napakagandang babae." Alam na alam ng pamilya Park na ang mga Skimid ay kasalukuyang kinokontrol ng pamilya Handley. Sa una, nakita nilang medyo nakakatakot ito at nanatili sa kanilang distansya. Gayunpaman, pagkatapos na masanay, naramdaman nila na kinakailangan na mapalapit sa kanila at posibleng matutunan ang kanilang mga kasanayan. Kung ang 2 pamilya ay nagtagumpay na magkaroon ng kontrol sa mga Rong at Jeng na pamilya, hindi ba't ang buong mundo ay ganap na nasa kanila? Kaya naman, napakasaya ni Park Sang-joon nang makitang interesado si Tom Skimid sa kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pamilya sa lobby ng hotel. Pagpasok nila, napagtanto nilang lahat ng iba pang pamilya ay naroroon na. Puno ng musika at tawanan ang venue. Si Jess at Jordan ay nakatayo malapit sa pintuan upang salubungin ang mga panauhin. "Mr. and Mrs. Skimid, pareho kayong magara ang pananamit ngayong gabi. Please come in." Inimbitahan ni Jess ang mga Skimid. Sabay lapit ni Jordan sa pamilya Park. Bagamat kinasusuklaman ni Jordan ang pamilya Park, ngayon ang birthday party ng kanyang lolo. Dahil sila ay deigned na magpakita, Jordan ay sapat na mannered upang salubungin sila ng isang ngiti. Sabi ni Jordan, "Welcome, Park family, please come in and have something to eat." Tumango ang 3 lalaki sa Park kay Jordan at pumasok ng walang sinasabi. Pagkatapos ay pinigilan ni Jordan si Park Anya, na nakasunod sa likuran. Sa sandaling ito, nagsimulang tumugtog ang romantikong English song na "Promises Don't Come Easy." Nagkasalubong ang mga mata ni na Jordan at Park Anya nang magsimula ang classic na love song na ito. Ang isa ay isang gwapong binata, habang ang isa ay isang natatanging babae na may matikas na aura. Nakatayo silang 2 na magkaharap. Sa kanilang nakamamanghang hitsura at regal na aura, sila ay isang match made in heaven. "Hi!" Nakangiting bati ni Jordan kay Park Anya. Ang kanyang boses ay banayad, mababa at magnetic.
Hi. Mahinang tugon ni Park Anya. Hindi napigilan ni Jordan ang laki ng kanyang gown. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na isusuot ito ni Park Anya sa birthday banquet ng lolo niya. Ito ay masyadong kaninginan at nagsisiwalat. Tulad ng kung paano ibinuka ng isang paboreal ang kanyang mga pakpak upang ligawan ang kanyang kapareha, tiyak na ganito ang pananamit ni Park Anya upang maakit ang kabaligtaran na kasarian. Sino ang sinusubukan niyang akitin? Si Miyamoto Masaki ay ngayon ang alipin ng pamilya Steele. Siyempre sinusubukan niyang akitin si Jordan. Siguro siya ang nagsuot ng damit na ito para sa akin. Hehe, almost 40 years old na si Madam. Bakit parang dalaga pa siyang in love? Ang cute niya talaga. Tuwang-tuwa si Jordan. Ganun pa rin para sa kanya. Hindi niya talaga gustong pakasalan o patulugin si Park Anya ngayon, pero gusto pa rin niyang mahulog ang loob nito sa kanya. The last time they met, Jordan already sensed that Park Anya now recognized him as worthy of being her man. Masayang umiti si Jordan. Sweetheart, napaka-reveal ng damit mo. Kung ikaw ang asawa ko, hinding-hindi kita papayagang lumabas ng ganito ang suot mo. Paano ko matitiis na hinahangaan ng ibang lalaki ang magandang figura ng babae ko? Hinawi ni Park Anya ang kanyang mahabang magandang buhok at walang pakialam na sinabi, hindi mo ako asawa, kaya wala kang karapatang diktahan ang mga damit ko. Sandaling natigilan si Jordan. Bakit siya kinakausap ni Park Anya sa ganoong kalayuan? Parang sinasadya nitong dumistansya sa kanya. Anya ni. May ibang gustong sabihin si Jordan. Gayunpaman, sinabi ni Park Anya na may dalang eksklusibong bag, excuse me. With that, pumasok siya. Nakita ni Miyamoto Chujiro ang pamilyang Park na papalapit at agad na nagsabi, Park Sang-jun, huli ka na. Natapos na ang isang round ng inuman. Sabi mo magdadala ka ng magandang regalo para kay Mr. Steele. I wonder what it is. Sa sandaling ito, marami ng mga kahon ng regalo sa harap ni Charleston. Ang bawat kahon ng regalo ay malamang na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Alam ni Park Sang-jun na ang kanilang mga regalo kay Charleston ay isang pagpapakita ng lakas ng pamilya. Ang ibang mga pamilya ay minamaliit din sa iyo kung ang iyong regalo ay masyadong pangit. Ang mga regalong ibinigay ng 8 dakilang pamilya ay ganap na naiba sa ibinigay ng ibang mayayamang pamilya. Karaniwan, masasabi ng isa sa isang sulyap kung gaano kahalaga ang isang regalo. Halimbawa, iyong mga sikat na branded luxury goods. Gayunpaman, ang bawat isa sa 8 dakilang pamilya ay may walang limitasyong mga ari-arian. Wala sa kanila ang mga branded na luxury goods at maituturing na bulgar ang pagbibigay sa kanila bilang mga regalo. Tinitigan ni Park Sang-jun si Park Chan-young. Agad na lumapit si Park Chan-young kay Charleston na may dalang kahon ng regalo. Binuksan niya ito sa harap ni Charleston. May 4 na gintong dragon sa loob ng kahon ng regalo. Sinabi ni Park Sang-jun, sa sinaunang mitolohiya, mayroong 4 na hari ng dragon na namuno sa mga dagat. Ang regalo namin sa iyo ay ang 4 na hari ng dragon ng dagat. Ang 4 Sea Dragon Kings. Ang 4 na nagniningning na dragon na ito ay kumakatawan sa isa sa 4 na kardinal na punto, hilaga, timog, silangan at kanluran. Napaka-thoughtful talaga ng regalo ni Park Sang-jun, talagang nagbigay siya ng isang espesyal na regalo. Nagustuhan ito ni Charleston. 4 Sea Dragon Kings. Ang mga dragon ay ang pinakamakapangyarihang mythical creature sa mundo. Sila ang hari ng mga hari. Napakaganda at nakasisilaw ang 4 na estatwa na ito. Dapat ay gawa sa napakamahal at bihirang materyales. Gustong-gusto ko ang regalong ito, Mr. Park. Salamat. With that, sumenyas siya na may magtabi ng regalo. Ngunit napakayabang na sinabi ni Park Sang-jun, Mr. Steele, hindi mo akalain na bibigyan kita ng isang gawang sining na hahangaan lamang, hindi ba? Nagulat si Charleston. May iba bang gamit ang mga estatwa na ito? Napangiti si Park Sang-jun, Mr. Steele, pakiikot ang isa sa Sea Dragon Kings. Napaka-curious ni Charleston. Inabot niya at pinaikot ang East Sea Dragon King. Sinabi ni Park Sang-jun, the East Sea Dragon King. Mr. Steele, maaari kang magpadala ng drone sa silangan upang makita kung may anumang pagbabago sa panahon doon. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Park Sang-jun. Hindi kaya isang gawa ng sining lamang ang 4 Sea Dragon Kings? Kaya ba talaga nilang ipatawag ang hangin at ulan? Kung iyon ang kaso, ito ay magiging isang kahangahangang regalo.
Agad na inutusan ni Charleston si Jess magpadala ng drone sa silangan para mag-imbestiga. I-project ang larawan ng kamera sa screen ng hall para makita ng lahat. Agad namang tumalima si Jess. Sir! Nagpalipad si Jess ng drone sa isang lugar na may 100 kilometro sa silangan. Bakit biglang umulan? Napakaraming tao ang nagtipon, lahat ay naghanda sa kampo magdamag. Natigilan sila ng biglang malakas na ulan. Nagpalakpakan at naghiyawan lahat ang mga kinatawan ng pamilya nang makita ang patak ng ulan. Sinabi ni Chairman Rong, talagang itinago ng pamilya Park ang kanilang mga kakayahan. Talagang alam nila kung paano kontrolin ang panahon. Kung may pagkakataon, dapat nating pag-usapan ito ng magkasama. Ngumiti si Park Sang-jun at mapagkumbaba, hindi pa rin namin maikukumpara ang pamilya Rong. Chairman Rong, nambola mo kami, haha. Bagamat siya ay mapagkumbaba, siya ay nakakaramdam pa rin ng pagiging mahiyain. Ang lahat ng mga pamilya ay walang ginawang pagsisikap sa kanilang pananaliksik sa nakalipas na ilang dekada. Bilang resulta, nakagawa sila ng maraming nakakagulat na imbensyon. Sa ngayon, tanging ang pamilyang Schmid lamang ang hindi nakapagbigay ng kanilang regalo. Nagtanong si Miyamoto Chujiro, Tom, anong regalo ang inihanda mo para kay Mr. Steele? Lumakad pasulong si Sean na may kakaibang ngiti at iniharap ang isang antigong kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas nito, may itim at puting bato sa loob. Mayroong maraming mga simbolo na parang mata sa bato. Kung ang isa ay may trypophobia, magkakaroon sila ng goosebumps. Sa unang tingin, ang batong ito ay hindi gaanong katangi-tangi. Gayunpaman, ang mga nakaalam ng mga lubid ay matutulala. Zybed. Agad na nakilala ni Charleston ang regalo ni Sean. Tanong ni Chairman Rong, Zybed. Ano yon? Mr. Steele, pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Hindi alam ng maraming tao kung ano ang Zybeds. Sinabi ni Charleston, ang Zybeds ay inaakala na nagbibigay ng positibong espiritual na benepisyo. Ang mga ito ay karaniwang pinahahalagahan bilang proteksyon ng mga anting-anting. Ang pinakamahalagang Zybeds ay ang mga sinaunang panahon na gawa sa natural na agata. Ang pinagmulan ng mga sinaunang kwintas na iyon ay isang misteryo. Ngunit mayroon ding mga kunwaring Zybeds na mass-produce ng mga makina. Mumuso si Sean. Mr. Steele, sa tingin mo ba bibigyan kita ng mock Zybed? Seryosong sabi ni Charleston, of course not. Pwede ko bang itanong kung ilang taon na itong Zybed? Walang pakialam na sinabi ni Sean, 2,600 taong gulang. Dinala ito mula sa sinaunang India. Nagulat ang lahat. Ang maliit na bagay na ito ay talagang isang antigo. Ito ay isang bagay na mahigit 2,000 taong gulang na. Mabilis na pinuri ni Miyamoto Chujiro, may isang bagay mula sa higit sa 2,000 taon na ang nakaraan ay dapat nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tom, ang regalo mo na ito ay napakahalaga. Ang regalo ay tunay at napakamahal. Gayunpaman, parehong mukhang seryoso sina Charleston at Jordan. Ito ay dahil ang Z-bed ay lubos na katulad ng mga aksesory na suot ni Tom. Kailangang malaman ng isa na ang mga accessories sa katawan ni Tom ay hindi ang iyong mga karaniwang accessories. Sila ang sorcery tools na ginamit ni Sean para kontrolin ang katawan ni Tom. Ngumiti si Chairman Rong. Naaalala ko na ngayon. Nakilala ko ang Chinese martial arts superstar, si Jet Li, 10 taon na ang nakakaraan. Isinuot niya ang kwintas na ito sa kanyang leg, ngunit hindi ito kasing ganda ng regalo ni Tom. Pilit na ngumiti si Charleston. Salamat sa iyong mapagbigay na regalo, Mr. Schmid. With that, hiniling niya kay Jess na itabi ang gift box. Pero tanong ni Sean, Mr. Steele, bakit hindi mo ito isusuot ngayon? Dapat mong malaman na ang Z-bed na ito ay kapaki-pakinabang sa katawan ng tao. Nakakapagpababa pa ito ng alta presyon. Sinusubukan ng masamang Sean na pilitin si Charleston na isuot ang kanyang Z-bed ngayon. Mas kumbinsido ngayon si Jordan na hindi maganda ang Z-bed na ito. Gusto niyang isuot ni Lolo ang kanyang Z-bed para makontrol niya ito. Tama. Ito ay isang bihirang at mahalagang antigo. Mr. Steele, dapat mong isuot ito ngayon, sabi ni Park Sang-jun. Sumang-ayon din ang iba pang mga kinatawan ng pamilya na dapat itong ilagay ni Charleston ngayon. Ngunit hindi nangahas si Charleston. Nang nasa dilema si Charleston, biglang humakbang si Jordan at hinawakan ang Z-bed. May sinulid na itim na tali sa butil at isinabit niya ito sa kanyang leg. Lolo, gusto ko ang Z-bed na ito.
Maaari mo bang ibigay sa akin? Ngumisi si Jordan na parang makulit na bata. Ang ibang mga kinatawa ng pamilya ay ngumiti at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Akala nila ay spoiled at layaw lang na apo si Jordan. Hindi nila alam na iniligtas ni Jordan ang lolo na ito. Naisip ni Jordan, ako ay isang Diyos. Kung maglakas loob kang kontrolin ako, makakaranas ka ng backlash. Parang nanay mo lang. Hindi natatakot si Jordan sa mga bagay na ito dahil maaaring siya na ang bagong Diyos. Damn it! Damn Jordan! Sinira niya ang plano ko. Galit na galit si Shaun. Inagaw ni Jordan ang kanyang walang katumbas na Z-bed mula sa kanyang lolo at ginulo ang kanyang plano. Tumango si Charleston kay Jordan at mumiti. Sige, salamat sa lahat ng pumunta para ipagdiwang ang aking kaarawan. Lahat mangyaring magsaya sa inyong sarili ngayong gabi. Mangyaring huwag tumayo sa seremonya. Sana lahat ay magkaroon ng magandang oras ngayong gabi. Kasabay nito, ang mga bisita ay nagtungo sa bar o sa buffet table. Kumain sila, uminom at nagkwentuhan. Maya-maya, nagsimula ang isang napaka-eleganteng dance song. Napuno ng mga unang tugtog ng biolin ang buong bulwagan. Ito ay isang kanta na espesyal na nilikha ni Jordan para sa party ngayong gabi. Balak niyang yayain si Park Anya sa kantang ito. Ito ang magiging unang sayaw ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Park Anya. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating din si Shaun. Gusto niyang agawin ang babae ni Jordan. Si Park Anya ay matikas na umupo sa kanyang upuan, naghihintay sa mga lalaki na yayain siyang sumayaw. Dalawang lalaki ang lumitaw sa kanyang harapan. Napansin ni Shaun si Jordan at nagtatakang nagtanong, "Oh, nandito rin si Jordan para yayain si Emma Park na sumayaw." Medyo malawak ang age difference niyo ni Emma Park, di ba? Sumagot si Jordan, "Mr. Skmid, sinasabi mo bang matanda na si Park Anya?" Napatingin si Shaun kay Park Anya at mabilis na nagpaliwanag. Emma Park, talagang hindi ko iyon sinasadya. Ngumiti si Park Anya at tumango. Okay lang, Mr. Skmid. Alam ni Shaun na hindi dapat gawing trifle si Jordan. Kung magkasundo pa sila, baka malinlang siyang ihayag muli ang kanyang pinagmulan. Diretsong sinabi ni Shaun, "Jordan, bago dumating sa party, pumayag na si Emma Park Anya na magkaroon ako ng unang sayaw. Kung gusto mong makipagsayaw kay Emma Park, maaari kang magkaroon ng pangalawang sayaw pagkatapos natin." Ngumisi si Jordan. What a joke. This is in my party. It is in my grandfather's birthday celebration. Is personally composed this song for Emma Park Anya. At saka, kilala ko na si Park Anya noon pa. You want me to have the second dance? Are you worthy of being in front of me? Galit na galit si Jordan. Hindi alam ni Shaun ang kanyang lugar. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang relasyon ni na Jordan at Park Anya. Iniligtas ni Jordan ang buhay ni Park Anya. Medyo nahiya si Shaun sa sinabi ni Jordan. Ngunit siya ay isang tao at kung siya ay sumuko ngayon, ito ay nagpapakita na siya ay natatakot sa Jordan. Pinatay ni Jordan ang kanyang ina. Hindi siya matatakot sa batang ito. Sabi ni Shaun, hayaan natin si Emma Park Anya na magdesisyon. Pinilit ni Shaun na kumapit sa dulo. Mas gugustuhin niyang mapahiya kay Park Anya kaysa umalis dahil kay Jordan. Naman, malaki rin ang tiwala ni Jordan. Naniwala siyang tiyak na pipiliin siya ni Park Anya. Iniunat ni Park Anya ang kanyang payat na kamay. Ang kanyang maganda at makinis na kamay ay parang pag-aari ng isang kabataang 20 taong gulang na babae. Malinaw na inalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili. Ngunit ang payat na kanang kamay na iyon ay hindi iniabot patungo sa Jordan, sa halip umabot ito patungo kay Shaun. Pinili ni Park Anya si Shaun. Ano? Nagulat si Jordan. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang lalaki ang pipiliin ni Park Anya. Hindi ba siya nagbihis ng ganito ngayong gabi para pasayahin siya? Bakit siya pipili ng iba? Hahaha, salamat. Tuwang-tuwa si Shaun. Hindi niya inaasahan na pipiliin siya ni Park Anya. Hinawakan niya ang kamay ni Park Anya at dinala siya sa dance floor. Sa saliw ng romantic music, ang magandang kanang kamay ni Park Anya ay hinawakan ng lantang kaliwang kamay ni Shaun. Ipinatong din ni Park Anya ang kaliwang kamay sa balikat ni Shaun, habang ang kanang kamay naman ay nakapulupot sa balingkinitang bewang nito. Ito ang karaniwang postura para sa isang formal na sayaw. Ginawa ng lahat ng mga mag-asawang sayaw.
Walang anumang iskandalo tungkol dito. Gayunpaman, labis na nagalit si Jordan sa nakita. Ang babaeng nagustuhan niya ay inookupahan ng demonyong tulad ni Shaun. At higit sa lahat, napakaliit ng suot ni Park Anya ngayon. Sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa. Si Shaun ay nakakakuha ng libreng pass. Bakit? Bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Hindi mo ba ako binihisan ngayong gabi? Galit na galit si Jordan. Nais niyang sumugod ngayon at patayin si Shaun. Malapit na siyang mamatay. Napansin ni Charleston na medyo napaiwas ng tingin si Jordan at agad itong lumapit para i-comfort siya. Anak, anong meron? Napansin ni Charleston na nakatitig si Jordan sa nagsasayaw na sina Park Anya at Shaun na may kasamang selos. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Sabi ni Jordan, pinili talaga ni Park Anya na makipagsayaw sa kanya kaysa sa akin. Inalo siya ni Charleston. Jordan, alam mo rin na alam din ng pamilya Park ang sikreto ng pamilya Schmid. Nasaksihan din ni Park Chan-yaong ang mga kakaiba at nakakatakot na paraan ng pagpatay sa kastilyo ng Schmid noong gabing iyon. Si Park Anya ay isang babae kung tutuusin. Malamang pinili niya ito dahil sa takot. Huwag kang masyadong mag-isip. Matapos maaliw ng kanyang lolo, lalong gumaan ang pakiramdam ni Jordan. Tama. Siguradong natatakot si Park Anya kay Shaun at hindi siya naglakas loob na tanggihan siya. Kaya siya ang pinili niya. Sa pag-isip nito, gumaan ang pakiramdam ni Jordan. Hindi nagtagal natapos ang unang sayaw. Nang matapos ay hinalikan pa ni Shaun ang kamay ni Park Anya. Pagkatapos noon, nilampasan ni Shaun si Jordan na may mapang-asar na ekspresyon. Jordan, ang ganda ng sayaw ni Emma Park. Parehong kahanga-hanga ang teknike at figure niya. May ilang beses na na-distract ako sa magandang figure niya, kaya hindi ko sinasadyang natapakan ang damit niya. Buti na lang at hindi ito pinansin ni Emma Park, haha. Ngayong tapos na ako sa kanya, you can take over from me. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Kung hindi lang binalak ni Jordan na patayin siya mamaya, sinuntok na niya ito ngayon din. Ngunit ayaw masira ni Jordan ang sarili niyang mga plano, kaya tiniis niya ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang 3 taong kasal kay Hailey ay nagsanay sa kanyang ugali. Kung hindi, sa kanyang pagmamalaki, paano niya matitiis ang pagmamapuri ni Shaun? Ngayon, wala nang choice si Jordan, kundi tanggapin ang katotohanang makakasama lang niya ang pangalawang sayaw kasama si Park Anya. Ang pagiging pangalawang beses ng isang babae. Ito ay isang kahila-hilakbot na paghihirap para sa Jordan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pangalawang dance song. Ito ang theme song mula sa pelikulang La La Land. Parehong nagustuhan ni Jordan at Park Anya ang pelikulang ito. Ang kantang ito ay masyadong angkop para sa kanila. Kaya nga, napilitan si Madam na isayaw ka dahil takot siya sayo. Inaliw ni Jordan ang sarili at naghanda na maglakad patungo kay Park Anya para imbitahan siya sa pangalawang sayaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, talagang nagkusa si Park Anya na maglakad patungo kay Jeng Anli at sa kanyang matangkad at gwapong anak na si Jeng Weilun. Lumapit si Park Anya kay Jeng Weilun at nakangiting nagtanong, Mr. Jeng, pwede ko bang isama ang sayaw na ito? Natulala si Jordan. Alam ni Park Anya na naghihintay si Jordan na makipagsayaw sa kanya, ngunit talagang nagkusa siyang mag-imbita ng ibang lalaki. Hahaha. Tumawa ng malakas si Shaun nang makita yon. Jordan, mukhang hindi ka na makakasama sa second dance niya. Ang sarap ni Emma Park, haha. Mas gusto niya ang mga noble gentlemen. Galit na galit si Jordan. Si Shaun ay hindi marangal na ginoo. Kinokontrol lang niya ang katawan ni Tom Schmid. Hindi na makatiis, naglakad si Jordan. Sa sandaling ito, hawak ni Jeng Weilun ang kamay ni Park Anya. Lumapit si Jordan at hinawakan ang pulso ni Park Anya, pilit na pinaghiwalay ang kanilang mga kamay. Jordan, anong ginagawa mo? How dare you behave so rudely? Galit na galit si Jeng Weilun. Napakabata pa ni Jeng Weilun, mas bata pa kay Jordan. Bilang karagdagan, ang kanyang pamilya ay may napakataas na katayuan sa 8 dakilang pamilya, pangalawa lamang sa pamilya Rong. Kaya naman, siya ay napaka-supercilious at walang pakialam sa Jordan. Nang makitang malapit ng mag-away sina Jeng Weilun at Jordan, si Jeng Anli, na umiinom sa gilid, ay nagmamadaling lumapit at hinila ang braso ng kanyang anak. Weilun, bakit mo pinagtatalunan si Jordan? Huwag kang masyadong insensitive.
Matigas na sabi ni Jeng Weilun, "Nay, bakit patuloy mong ipinagtatanggol si Jordan?" Huminto sandali si Jeng Anli bago sumagot, "Ngayon ang birthday party ng lolo ni Jordan. Paano mo maaagaw ang kanyang kasama sa sayaw?" Nagalit si Jeng Weilun. "Hindi ko siya inagaw. Tinanong ako ni Amos Park." "Okay, stop talking. Halika at maupo ka sa akin." With that, hinawakan ni Jeng Anli ang kamay ng anak at umalis. Malamig na umuso si Jeng Weilun kay Jordan sa panghahamak. "How useless! Ang babaeng gusto mo ang nagkusa na yayain ang ibang lalaki na sumayaw. Ang magagawa mo lang ay titigan siya ng may selos. Tama na, tumigil ka na sa pagsasalita." Tinakpan ni Jeng Weilun ang bibig ni Jeng Weilun para pigilan itong magsalita. Galit na galit si Jordan kay Weilun, ngunit dahil pala kaibigan ang kanyang ina sa mga stile, pinigilan niya ang kanyang init ng ulo. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng kahihiyan si Jordan. Bakit? Bakit pinasayaw ni Park Anya si Jeng Weilun imbes na si Jordan? Hindi na nakatiis si Jordan at direktang tinanong siya, "Bakit mo siya pinasayaw? Alam mo namang hinihintay kita." Napakalamig ni Park Anya. "Sino ang kasayaw ko ay sarili kong negosyo. Wala itong kinalaman sa'yo." Galit na sabi ni Jordan, "Then what happened the day before yesterday? You obviously expressed your love for me. You even said that you want to go to bed with me. Bakit bigla mo na lang akong ginaganito?" Naramdaman ni Jordan na masyadong kakaiba si Park Anya. Nang magkita sila noong gabing iyon, 100% sure si Jordan na gusto siya ni Park Anya na maging lalaki niya. Pero ngayon, naging parang estranghero siya sa kanya. Napangiti si Park Anya. "Masyado kang nag-iisip, Mr. Jordan. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Kahit kailan ay hindi kita nagustuhan at hindi pa rin kita gusto. Excuse me." With that, umalis na si Park Anya. Ang kalamigan ni Park Anya ay nagpalungkot kay Jordan. Tumakas siya mag-isa sa washroom at hindi napigilang suntukin ang pader. "Park Anya, ikaw na mayabang na babae. Gusto mong pasayahin si Jeng Weilun dahil lang sa mataas na katayuan ng pamilya Jeng. Kapag nalaman mong ako ay isang Diyos-Diyosan at lahat ng mga lihim na pamilya ay dapat umasa sa akin, tingnan natin kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Gusto kong lumuhod ka at magmakaawa sa akin na maging lalaki mo." Naniniwala si Jordan na mababa pa rin ang tingin sa kanya ni Park Anya. Naramdaman niya siguro na napakababa pa rin ang status ng pamilya Steele at hindi kasing ganda ng pamilya Jeng. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jordan ng mensahe mula kay Lota. "Jordan, kailangan mong mag-ingat. Walang dapat mangyari sa iyo." Ipinaalam ni Jordan kay Lota ang tungkol sa kanyang plano ngayong gabi. Nanatiling low profile si Lota nitong mga nakaraang araw, at hindi nararapat na magpakita siya ngayon, kaya sa bahay na lang siya maghintay para sa balita. Nang makita ang mensahe mula kay Lota, naramdaman ni Jordan ang init sa kanyang puso. Hindi siya nakaramdam ng sama ng loob ngayon. Kahit maganda si Park Anya, mas bata si Lota. Nagustuhan din niya si Jordan at tinatrato niya ito ng mas mabuti. Gayunpaman, ang mga tao ay kakaibang nilalang. Kung mas mabuti ang isang tao sa kanila, hindi gaanong pinahahalagahan nila ang taong iyon. Sa kabaligtaran, mas hindi maabot ng isang tao, mas gusto nilang makuha ang taong iyon. Napabuntong hininga si Jordan. "It's time to get down to business. Sean, you must be curious kung bakit hindi kita sinaktan ngayon lang. Yun ay dahil may balak akong patayin ka." Makalipas ang 15 minuto. Sa birthday party, humawak si Sean ng isang baso ng fruit juice at clink glasses kasama si Jeng Weilun. Masaya siyang ngumiti. "Mr. Jeng, great minds think alike. I fully agree with what you said to Jordan just now. Jordan isn't good enough to ask Park Anya for a dance. Bakit niya inilalabas ang galit niya sa atin?" Agad namang pumayag si Jeng Weilun. "Tama. Hindi ako ang nagtanong kay Park Anya. Lumapit siya sa akin para tanungin ang sarili ko. Napagalitan ako ng nanay ko." Napangiti si Sean. "Sayang naman at pinigilan ka ni Madam Jeng. Magtatalon-talon si Jordan kapag sinayaw mo si Park Anya. Haha. Let me tell you a secret. Top-notch woman talaga si Park Anya. Nung kasayaw niya kanina, hinawakan ko yung bewang niya and it was an unforgettable sensation." Agad na pinagsisihan ni Jeng Weilun ang hindi pagsasayaw kay Park Anya. Tumingin ito sa kanya at hinampas ang mesa. Sayang. Sayang.
Nakangiting sabi ni Sean, si Park Anya ang nagkusa na yayain kang sumayaw ngayon lang, ibig sabihin ay interesado siya sa'yo. Pumunta ka na lang at makipagpalitan ng mga numero sa kanya. Sigurado akong mapapahiga mo siya balang araw. Naisip ito ni Jeng Weilun at sumang-ayon na gagana ito. Bilang isang playboy na nakipaglaro sa maraming babae, tiwala siya sa kanyang sarili at sa kanyang katayuan sa pamilya. Ngunit sa pag-iisip, bahagyang nangamba si Jeng Weilun. Hindi ko alam kung magandang ideya ito. Kapag nalaman ito ni Mr. Park, natatakot ako Ikinaway ni Sean ang kanyang kamay. Kilalang kilala ko si Mr. Park Sang-joon, matutuwa siya na nagustuhan mo ang kanyang anak. Hahaha, ang galing Mr. Skmid. Cheers! Cheers! Hoy, bakit ka umiinom ng fruit juice? Biglang napagtanto ni Jeng Weilun na fruit juice ang iniinom ni Sean, hindi alak. Napangiti si Sean. Naku, pareho kaming masama ni Madam. Hindi bagay na uminom tayo ng alak. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi makainom ang mga skimid ay kapag uminom sila, maapektuhan nito ang mga ugat sa kanilang utak. Kinokontrol ni Sean ang isip ni Tom sa pamamagitan ng mga accessories. Kung uminom ng sobrang alak si Tom at nalasing, napakahirap para kay Sean na ipagpatuloy ang pagkontrol sa kanya. Oh! Walang sinabi si Jeng Weilun tungkol dyan. Sa sandaling ito, bigla nilang napagtanto na si Jordan ay naglalakad patungo sa Charleston na may dalang isang mangkok ng sopas. Lolo, bakit ka umiinom ng alak? Nagpanik si Jordan. Mukhang napakaseryosong bagay. Itinaas ni Charleston ang kanyang wine glass at sinabing, isang baso lang kasama ni Chairman Rong. Ayos lang. Sabi ni Jordan na nag-aalala, kung umiinom ka ng alak, hindi ka makakainom ng sopas na ito. Ngayon ang pinakamagandang oras para uminom ng sopas na ito. Masyadong curious si Sean. Anong uri ng sopas ang dapat inumin sa ilalim ng mga partikular na kondisyon? Lolo, halika dito. Kailangan kitang makausap. Hiniling ni Jordan kay Charleston na ibaba ang kanyang wine glass at dinala siya sa isang lugar kung saan walang tao. Ano ang sasabihin ni Jordan na hindi niya maaaring hayaang marinig siya ng iba? Lalong naging curious si Sean. Agad niyang kinuha ang isa sa mga butil sa kanyang pulso at inilagay sa lupa, hinayaan itong tahimik na gumulong patungo sa Jordan. Pagkatapos ay nagsuot siya ng wireless earpiece. Ang butil na iyon ay isang kagamitan sa pakikinig.